naman ito sa kanila. Pagpipilaya po kayo. Yun lang po siya po sa inyo. Ito po, isa-isa po kami magtuturo sa inyo. No? Ang dami nyo, ha? Nakakagulat, ha? Pinababa kayo lahat? Di ba? Ha? Ang dami. So, praise God, no? Unang-una po, palakpakan natin si Brother Val. Ha? So, ang turo niya is, anong pagkaintindi natin dito? Sino nakaintindi dito? O walang microphone kanina? Nawawala siya. So sabi dito, no, damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan. Makinig po tayo, no? Okay na po. Okay na. Pwede tayo makinig. Okay na po, ano? Sige po. Mga kapatid, kaya namin kayo pinababa rito para makinig po tayo. No, Brad? Okay ka na? Okay. Makinig po tayo. Kaya po tayo nandito ngayon. No, hindi lang sa pagkain na meron tayo ngayon. Dapat ang inuuna po talaga natin, pagkain spiritual. No? Kumbaga yung kinakain nyo po, bonus na po yan, reward na po yan. Kaya mag-concentrate naman tayo, makinig tayo sa salita ng Diyos. Bihira lang natin magawa to. Di ba? Bihira lang tayo makarinig ng salita ng Panginoon. Last week, wala kami rito. Lunes, James, may pumunta dito kahapon ba, ng isang araw? Di ba? Monday, nandito ba lahat din sila? Bumaba din ba lahat? O, lahat din po bumaba. So ito po, no? Magpasalamat na lang po tayo. Bakit? Kasi po, meron pumupunta rito mga tao para magbahagi ng salita ng Diyos. No? May pumupunta rito para gusto kayong tulungan, biyayaan. Di ba? Magpasalamat lang naman tayo kasi sa totoo lang po, sino ba kami sa buhay nyo? Sino ba kami sa buhay nyo, Brad? Pamilya? Yung, salamat po. Yung pala, kung pamilya turin nyo sa amin, sa tingin nyo, turin, kumbaga, makinig tayo. Turin nyo kaming pamilya. Di ba? Alam mo, hinihingi po namin sa inyo po, no? Konting respeto. Konting pagpakinig lang po sa salita ng Diyos. Yun lang po. Tanda nyo, mga kapatid, nakulong din ako. Alam ko, nararamdaman nyo, yung hindi pa nakakilala sa akin kasi ang daming bago dito, no? Yung iba, ang dami ko lang nakita. Magdadalawang taon na kami pupunta rito. Alam ko po yung nararamdaman nyo kasi nakulong din po ako. Hindi lang ako nakulong sa Amerika, pati po dito sa Pilipinas. Pero po, pag may mga gawain na ganito, ginagawa namin, nakikinig kami sa salita ng Diyos. Marunong kami makirespeto. Kasi yung mga taong pumupunta doon sa gawain namin, brother, alam niyo, gigising na madaling araw, magpiprepare para pumunta dito. Para magbahagi. Kaya hindi ko sila kilala. Pero nung naramdaman ko yung pagmamahal nila ginagawa sa amin, kaya natuto din ako magmahal. Kasi yung mga taong yung nagturo sa amin magmahal, yun yung mga taong yun, minahal ng Panginoon. Mga kapatid, kaya kami nandito dahil mahal namin kayo. Nandito kami dahil para ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Para ipakita sa inyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Dahil ganun din po kami minahal ng Diyos.
Hindi kami para pumunta dito para pagkakitaan kayo. Hindi po. Wala po. Walang ganun dito. Ito po. Didiretsuhin ko po kayo, no? Ngayong December 18, magbibigay po kami ng gift giving para saan sa lahat. No? Yun po ay biyaya ng Diyos. Pinabalik po namin yung biyaya sa inyo. Basta naman po, pag nandito kayo, hindi lang dahil sa biyaya ang pinupunta nyo, yung biyaya pisikal yung mga pagkain, mga binibigay sa inyo. Yung biyaya po ng Diyos, ang pag-gising nyo sa umaga, buhay pa kayo, nakakahinga pa kayo. Yung po, bakit natin pagpapasalamat sa Diyos? Diba? Sana mga kapatid, alam ko lahat kayo may pinagdadaanan sa buhay. Kasi rin kami nakalaya, pero mga pinagdadaanan din. Alam ko sa pinagdadaanan niyo yung lungkot. Alam ba? Yung buryong. Diba? Walang kapayapaan. Ano mga naiisip ng mga bagay. Tama? Alam kung bakit natin naiisip yun? Kasi hindi natin mabitawan yung mga ginagawa natin nung nasa laya tayo. Hindi kasi natin matanggap ang katotohanan na nandito tayo sa kulungan. Kaya kayo yung iba nahihirapan. Pakitaas mo kami yung hindi nahihirapan dito na naman ka nakakulong. Hindi nahihirapan. Natutuwa din sa loob ng kulungan, nag-e-enjoy. Pakitaas mo nga kami na nag-e-enjoy yung sa loob ng kulungan po. O tawag po yung side comment, Brad. Iba yung tanong ko po. No? Sino yung nag-e-enjoy kahit nakakulong? Itaas ang kamay. Katanggap nyo na kayo nakulong. Sino po? Pakitaas ang kamay. Yung katanggap-tanggap na nila kung bakit kayo nakulong. So wala, di ba? Ilan yung kamay nakataas? Iilan lang. Sana yung mga nagpapabaptismo po, natanggap nyo talaga kung bakit nakulong ngayon. Sino-sino ba yung mga nagpapabaptismo dito ng Lazaro po? Diba? Iilan lang. Ngayon po, Jeff, halika dito. Tayo ka po sa dali, Jeff. Ikaw ba, tanggap mo na nakulong ka? Bakit? Dahil alam ko, hindi lang dahil sa kaso ko nagkasala ko. Alam ko mula una hanggang dulo nagkakasala ko. Kaya tanggapin natin kung bakit nagkakasala tayo. Kung di natin tanggap yung pagkakasala natin, hindi tayo tumatanggap sa Panginoong Jesus. O ngayon po, tanong ko sa inyo, tanggap nyo ba na makasalanan kayo? Sino po yung mga tanggap dyan na makasalanan? Tapakitaas po yung kamay. Tanggap po na makasalanan kayo, na hindi kayo... Sino po yung mga tao hindi nagkakasala na walang kasalanan? Pakitaas ang kamay. Ikaw, Brad, makasalanan na hindi? Makasalanan ka? Sino po yung hindi makasalanan dito? So ngayon, tanggap nyo na makasalanan kayo. Di ba? Bakit nahihirapan kayo dito sa loob ng kulungan kung tanggap nyo na? Di ba? Bakit yung iba tanggap na masaya na sila nandito nakakulong? Dahil totoo nilang tinanggap na alam nila makasalanan sila. Unang-unang ginawa nila po, no? Yung mga tao yun, nagpakumbaba. Ang tanong ba, sino ba nagpapakumbaba dito? Pakitaas ang kamay. Yung marunong pakung. Kanino kayo nagpakumbaba? Saan? Sa Panginoon. Ikaw, Brad, saan ka nagpakumbaba, bro? Panginoon. Ikaw, bro, saan ka nagpakumbaba? Ikaw, Brad, saan ka nagpakumbaba? Kay Jesus. Ikaw, Brad? Sa Panginoon. Pangalawa, nagpatawad na ba kayo? Amen! Lahat kayo? Amen! Yung totoong patawad? Amen! Ikaw, Brad, yung magpakatotoo ka? Almost. Gusto ko sagot ni Kuya. Di ba?
Wala namang mali sa sagot niya eh. Ang maganda sa kanya, nagpakatotoo siya. Ikaw sis, napatawad ka na? Sino pinatawad mo? Sarili mo, pinatawad mo na? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Ikaw sis, long time no see, kumusta ka? Oh my God. Ikaw, nagpatawad ka na po? Sino pinatawad mo? Sarili mo. First thing first, pinatawad yung sarili niya. Okay. Sino ba hindi pa nagpapatawad ng sarili dito? Bakit taas ang kamay? Hindi pa. Sino ba yung mga hindi pa nagpapatawad ng kanyang sarili? Magtaas ng kamay. Magpakatotoo tayo. Wala akong masama doon. Magpakatotoo tayo. Yung mga hindi pa nagpapatawad ng kanyang sarili. Sino po rito? Sige po. Tay, salamat tayo, no? Salamat po. Nay, salamat. Sino pa po? Salamat, Brad, no? Kaya ka pa pala nandito. Ikaw, bro. Hindi pa nagpatawad? Okay na yan. So, lahat kayo, sigurado nagpatawad na kayo. Yung mga tao nakasakit sa inyo, pinatawad nyo na? Lahat kayo? Ikaw, ate. Nagpapatawad ka na. Di ba tayo sa kanya, nasa proseso? Di ba? At least dandahan. Sino ba yung mga nagtas pa ng kamay na ano? Ikaw, bro, no? Tay, napatawad mo na yung mga nakasakit sa'yo dati? So, sarili mo na lang, nahihirapan ka pa. Hindi na po. So, yung mga sa likod po, ang daming bago sa likod eh, oh. Nakakatuwa yung mga bago, no? Salamat po na nag-join kayo ngayon. Ba't kayo nga pala? Ha? Required. Salamat po, no? Kahit nag-required kayo, okay lang po. Ang purpose naman po niya dito, makakinig kayo ng salita ng Diyos. Diba? Yung purpose na kayo nagsasalita, si Brother Val nagsasalita, hindi po. Ang purpose dito yung salita ng Panginoon na ibabahagi natin. So ngayon, balik po tayo dito po, no? Sabi dito, damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan, na parang nakabilanggo rin. Kayong kasama nila, at damayan din ninyo ang mga kapatid na pinagmamalupitan na parang bang dumaranas din kayo ng ganun. Alam niyo po, no? Sa amin dito sa grupo namin, ang nakulong pa lang dito, misis ko, ako, siya po, misis ko po, no? Hindi ko anak yan. Unahan ko na kayo. No? Misis ko yan po, ha? Ako, at si Brother Dog. At si Sam. Brother Mark. So, ibig sabihin po dito, kaming apat, nararamdaman namin kung ano kayo. Pero yung ibang kasama namin dito, si Leo pa pala, kasama si Leo, galing pala si Leo dito. Pero yung ibang kasama po namin, hindi pa nakaranas ng kulong yan. Pero ang sabi dito, damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan, na parang nakabilanggo rin kayo. Yung mga kasama po namin dito, may mga trabaho po yan. May naasikaso po yan sa buhay. Pero kanina pang alas 5 ng umaga, alas 3 ng umaga, gising na. Yung iba wala pang tulog. Para magbahagi dito. Para damayan kayo. Kasi nung una nilang punta rito, pakiramdam nila, pati sila nakabilanggo. Diba? Kaya po kami nandito ngayon, mga kapatid. Ano sabi sa Efeso 4:1? So, ibig sabihin po dito, kahit kayo nakabilanggo kami na sa laya, pakiramdam namin nakabilanggo rin kami, kaya namin ginagawa to dahil mahal namin kayo. Dahil yung pagmamahal na yun, galing sa Diyos yun. Pinaramdam sa amin ng Diyos kung paano niya kami minahal. Kaya binabahagi din namin sa inyo. Kasi gusto niya rin maramdaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi dito sa Ephesians 4:1, sabi dito, no, ang sasalita rito si Paul,
Kahit ako, nasa isang bilanggo, si Paul po to, no? Dahil sa Panginoon. Siya, no? Sabi, kasi si Paul po, si Apostle Paul na bilanggo din yan. Sabi niya, no? Kahit ako, nasa isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa tinatawag ng Diyos. So imaginein mo to, no? Apostle na to, nakulong pa. Pero anong sabi niya? Na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Parang nabilanggo ako dahil sa Panginoon. Alam niyo po, no, dati, nung kasi nakulong kami mag-asawa, ibang tao ang hinahanap, hindi ako. Walang search warrant, walang barangay, walang media, at wala silang nakuha drugs. Pero nakulong pala ako. Nakulong kami. Pero sabi ni Paul dito, nakulong siya dahil sa Panginoon. Nung binabasa ko ng isang araw yan, actually, hanggang kagabi binabasa ko yung madaling araw, sa totoo lang ko, ngayon ko lang na-realize. Bakit dahil sa Panginoon yung pagkakulong niya? Kasi po, nasa loob siya ng bilangguan, siya ay nagbabahagi pa rin na sa loob ng salita ng Diyos, kahit nasa loob siya ng bilangguan. Kaya parang inano ko yung sarili ko. Kasi kung hindi ako nakulong po, kami mag-asawa, kung hindi kami nakulong mag-asawa, sa totoo lang, wala naman kami dito ngayon eh. Wala kami dito ngayon. Nakaranas kami mag-asawa ng bilanggo. Una, ang alam namin dahil sa aming kasalanan. Yung pala, ngayon ko lang na-realize, kaya kami nag-bilanggo para purihin ang Panginoon for His glory. Hindi para sa aking sarili. Hindi sa akin dahil sa pagkakulong. Kahit makasalanan ako, pero pinakita ng Panginoon, kahit makasalanan kang tao, pero papalabas ko dahil sa akin, kaya ka naandyan ngayon. Kaya pagpurihan niyo ako. Hindi ako ang Diyos ko So, ano kaya, bakit kaya nakakulong ngayon, no? Sabi si Paul mismo, nabilanggo siya dahil sa Panginoon. So, ibig sabihin po, ang pagkabilanggo nyo, dahil sa Panginoon. Dahil kalooban ng Panginoon, makulong kayo dahil meron siyang plano sa mga buhay, bawat isa sa inyo. Amen. Kaya kami po, hanggang dito kayo nasa loob ng kulungan, kami naman po, nandito kami lahat, ginagamit ng Panginoon para damayan kayo. Para maramdaman din namin kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi pag lalo namin nararamdaman yung nararamdaman nyo, lalo kami, yung puso namin, lalo kami nahahabag. Lalo namin gustong tumulong sa inyo. Lalo namin kayo naiintindihan. Ang hirap, di ba? Ang hirap ng buhay dito. Ang hirap na iisipin mo anong nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa labas. Iniisip mo walang dumadalaw sa'yo. Tapos pag hindi ka dinalaw, hindi lang nakadalaw ng isang linggo, dami nyo na sinabi, kayo pa yung galit. Hindi lang kayo napagbigyan ng gusto nyo sa dalaw nyo, dami nyo na sinabi. Di ba? Totoo po ba? Magpakatotoo tayo. Tapos iniisip pa natin minsan, tayo pa yung magaling. Pero alam nyo po, okay lang yun. Okay lang yun. Ang maganda sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo tinitingnan doon. At tinitingnan niya sa atin yung dandahan ng pagbabago natin. Yung dandahan ng nagkakarelasyon tayo sa Kanya. Amen. Kaya po, sa totoo lang po, wala tayong karapatan manghusga. Tandaan niyo po rito, ha? Kahit isa sino sa atin, hindi tayo pwede manghusga rito. Kung ano man yung ginagawa ni JR, pabayaan niyo na si JR. Kung ano man yung ginagawa ni Juanito, ni Crisanto, pabayaan niyo na si Crisanto. Kung ano man yung ginagawa ni Jeff, pabayaan niyo sila. Kung ano yung ginagawa ng katabi niyo, pabayaan niyo sila. Sila accountable sa Panginoon. Sila naman nakaharap sa Panginoon eh. Kung yung tao mo nasaktan ka, pabayaan mo nasaktan ka. Ano po ate? Pakumbaba. Tandaan niyo po, dapat kayo nandito.
Nung nakulong po ako, sa kulungan namin, 1,500 kami nakakulong. May binabasa kaming layunin. Sino may alam ng thesis sa layunin? O, di ba? Sabi sa layunin, ako yung naririto. Ano? Halika nga, memorize mo? Di ba? Pero alam mo sabi doon, yung salamin, nalala yung sabi doon sa salamin, tingnan nyo yung sarili sa salamin. Ito po, pakinggan nyo ito sinasabi ko po, no? Lalo na sa likod. 1,500 kami sa loob ng kulungan. Sa layunin na yun na binabasa namin, may nakasabi doon, tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. At doon mo makikita ang iyong sarili. Totoo naman, pag tumingin sa sarili, ako na makikita mo. Sa tingin mo sa sarili, ako na makikita mo sa sarili mo, di ba? Makikita mo kung may buta ka, di ba? Kung maayos yung makeup mo, kung bagong gising ka. Pero hindi pala yun. Alam niyo po, yung sinasabi sa layunin, lahat po ng 1,500 na inmates na nakakulong doon, lahat po sila naging salamin ko. Parang gulo, no? Bakit naging salamin ko? Kasi po, yung ginagawa nilang kalokohan, yung ginagawa nilang di ko gusto, gawain ko rin pala yun. Nakita ko sa kanila. Diba? So dapat yung pong katingnan nyo. Tingnan nyo yung sarili nyo sa kapwa nyo, hindi nyo husgahan. Tingnan nyo muna. Ay, sinungaling to, parang ako to ah. Diba? So pag nakita mo gano'n daw, isipin mo, ito pala yun, ang pangit pala, ganyan pala yung ugali ko. Ang masama kasi sa atin, isa na tayong sinungaling, tayo pa yung galit. Pag tinawag na sinungaling, no, hindi natin kaya tanggapin. Napatawag ka na, Sis Beth. Napatawag ka na ng Panginoon. Di ba? So mga kapatid, huwag niyo po tingnan sarili niyo. No, huwag niyo tingnan yung ginagawa ng kapwa niyo. Sabi nga sa Matthew, tingnan mo muna yung puwing ng, ano yun? Yung troso mo ng mata mo, bago mo tingnan yung puwing ng kapwa mo. Yung pala mas malaki na sa mata mo, kaysa doon sa kapwa mo. Diba? So tama na. Tama ng panghuhusga. Tama nang maging magaling tayo. Tama rin tayo din marunong lahat. Tama na yung nasalaya ka. Big time ka. Tama na. Salaya, mayaman ka. Pero tandaan niyo po, nakakulong ka pa rin. Tandaan niyo po, ang pagnakaw ng piso at pagnakaw ng 1 milyon, iisa lang po sa Diyos, kasalanan. Malaki man o maliit yan, kasalanan pa rin yan. So, mga kapatid, ang pinaka-message dito po, no? Magmahalan tayo. Kasi dito, damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan, parang nakabilanggo rin kayo. Kaya kami nandito dumadamay sa inyo dahil mahal namin kayo. Hindi po kami nandito para lang lumaki ang ulo namin na sabihin namin napakagaling namin. Hindi po. Sana po, maski kami hindi nyo naman kami mahalin, mahalin nyo na lang yung kapwa nyo nakakulong. Amen. Tama na yung payabangan. No, tama yung mga hindi nakikinig. Makinig tayo sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin dito sa ano na to, at tinuturo dito, alam mo ano? Magpakumbaba. Kung babasahin nyo talaga ang Biblia po, no? Maski Old Testament, galit na galit si Jesus Christ, si God, sa mga Israelites. Kasi hindi sila marunong magpakumbaba. Kahit sinigd na sila from Egypt, no? Niligtas na sila sa mga Ehipto. Pero ang titigas pa rin ang ulo nila. Hindi pa rin sila marunong magpakumbaba. Hanggang ngayon sa New Testament, anong ginawa ni Jesus Christ? Ni Yesu Cristo? Pinako sa krus. Nilibing at nabuhay muli. Diba? Pinako sa krus. Bakit? Bakit siya pinako sa krus? Yung mayroong nasagot?
Dahil sa ating mga kasalanan. Yung kasalanan na hindi niya ginawa, siya inako niya. Isipin mo yun, ha? Anak ng Diyos, Diyos mismo. Pinako sa krus, siya mismo nagpakumbaba sa atin. Bakit tayo hindi natin kayang gawin? Bakit tayo masyadong nagmamalaki? So ngayon po, wala sa pilitan ulit to muli, no? Wala sa pilitan to. Sino kaya gusto magpakumbaba sa Panginoon? Magtaas ng kamay. Yung kaya po magpakumbaba sa Panginoon. At yung gusto magpakumbaba sa Panginoon ngayong araw na to, pusahan natin ngayong araw na to. Sige po, yung gusto po magpakumbaba sa Panginoon, magsiakyat po rito sa taas. Ito po, akyat po tayo sa taas. Kahit tumanggap na kayo dati, no? Kahit mas hindi man wala, maski yung nakaano na dati, nagpakumbaba na, okay lang din po, no? Okay lang. Yung mga ano na, no? Okay na kayo. Kasi actually yung mga okay na, yung mga nagpabaptismo na po, no? Dito tayo. Yung mga nagpabaptismo baptism, dito po tayo. Yung mga nagpabaptismo baptism po, dito po tayo lahat. Akit, yan, mapila kayo dito. Ganyan po kayo. Dito po kayo. Sige. Yung mga hindi pa nagpapawag, yun po. Yung mga nagpabaptismo baptism po, yung mga nagpapawag baptism, iwalay po kayo. Ito po, yung pinapakitagnan po natin dito. Yung gustong tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Yung gustong bumaba. Magpakumbaba kay Jesucristo. Tatanggapin si Jesucristo buong buo bilang Diyos at tagapagligtas. Na naniniwala tayo na si Jesucristo ay Diyos. Siya ay namatay. At nabuhay muli. Siya ay namatay. Na dapat tayo ang mamatay. Diba? Sige po, dito po tayo. Huwag kayo mahiya. Basta takpan na po dito. Dito kayo. Dito po. Takpan po yung ano. So yung mga nagpapautismo po, Ate Ellen, ano ka po sa... magsa-salvation prayer tayo. No, Ate Ellen, siya po mag-ano. Tapos kayo po, mga nabaptismohan na, pag-iwahiwalay kayo. Para malihan. Ang gagawin nyo po, hindi. Ang gagawin po natin, ililihans natin silang ganun, ha? Pag-iwahiwalay po kayo. Papi-pray natin sila hanggang... Tapos po, Ate Ellen, ito na pong bahala ng ano po. Ito po si Ate Ellen, siya po mag-aalo sa inyo ng ano po. Ayan. Naintindihan na po ba natin na tayong lahat ay pinatawad ng Diyos? Alam niyo ba na ang pagpunta sa impyerno hindi dahil nakagawa tayo ng mga kasalanan, kung hindi dahil tinanggihan natin ang kaligtasan. Sa sandaling tinanggihan ninyo ang inaalok ng Panginoon ng kaligtasan, natural na pupunta na kayo doon. Kasi kaya nga siya na parito para tayong lahat ay iligtas. Minahal niya tayo kahit tayo'y makasalanan pa lamang. Kaya ngayon, aminin natin sa ating mga sarili na nagawa natin ito dahil hindi natin alam yung mga ginagawa natin dati. Tayo'y mga tupang ligaw. At ngayon, inaalok ng Panginoong Jesucristo ang kaligtasan, kagaya ng itinuro ni Brother Croyd, na siya ay napako sa krus para akuin ang lahat ng mga kasalanan natin. Kaya ngayon, buong taimtim natin dalangin ang paghingi ng tawad. Bibigyan ko kayo ng mga 1 minuto para humingi ng tawad sa Panginoon bago natin akayin kayo sa pananampalataya sa Kristo. Hindi mo tayo, manalangin tayo sandali. Hindi na ba natin ang tawad ang lahat ng ating nagawang mali? Sinadyaman o hindi? Tayo pong lahat ay manalangin. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin na nanggagaling sa kaibuturan ng Panginoon. So, ang sabi ng Biblia, lumalabas sa bibig kung ano yung naman ang puso. Kaya ilabas natin yung ating pananampalataya. Amen po ba? Amen! Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat,
Inaamin ko po na ako'y nagkasala laban sa iyo at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Ama. Hinihiling ko po ang kapatawaran na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Alam ko po at inaamin sa sarili ko na hindi namin kayang maligtas kung wala ka. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng bagong buhay, ng kaligtasan. Pumasok ka po sa amin, Banal na Espiritu, upang sa ganon, patuloy namin masunod ang nais ng aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi na, Amen. Ay ano yung panalangin ko kayo, Panginoon, maraming salamat sa mga anak mong narito. Sinabi mo sa iyong salita na ang mga tumatanggap sa iyo ay inaari mong mga anak. Binibigyan mo ng karapatang maging anak mo. At ang sino mang tumanggap sa iyo, Panginoon, ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati. Ang lahat ay bago na. Kaya maraming salamat, Panginoon, na dahil dating mga tupang ligaw, ngayon, Panginoon, ay inali mo sa iyo at inipon mo para sa Panginoong Hesukristo. Sa iyo namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri at ipinagkakatiwala ko po sa inyo, mga kapatid namin narito, Lord, upang patuloy mong alagaan, bantayan, at pangalagaan, Lord, ang kanilang mga spiritual na buhay. Ilayo mo sila sa lahat ng karamdaman, ng tukso, ilayo mo sila sa lahat ng kasakitan, at dalangin kong magpatuloy sila, Lord, sa pananambahan sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, at sa pagtitiwala sa iyong pangalan. Ang pangalan mo lamang ang pinakamataas, ang pinakaniluluwalhati, at ang pinakasasamba namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, magsipo muna po tayo, no? Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ito po, alam ko malapit na tayo matapos, no? Aba, ang bilis natin, 10:47 pa lang. Wow! Mga kapatid po, no? Ito po kasi ang ano namin, sige, pupo na kayo para